Sige, apply na po. Ay. So, pagpapakilala ko, bali ako nga pala si T-shirt Fugado ulit. Baka yung iba kasi nalimutan na 5 letters lang yung pangalan ko, shirt talaga yan. So, dati akong seminarista sa Barnabas o kilala sa tawag na Clerics Regular of St. Paul sa Marikina. So, nagtagal din ako doon ng 4 years. And after ng 4 years, tinuloy ko yung pag-aaral ko sa labas ng psychology. So, yun yung ilan sa mga natutunan ko nung maganda ko ng seminar na guidance counseling kasi may mga ganong activity na pre-design sa amin. And naisipan kong i-apply dito sa ating talk ngayong araw. So, currently, nagtatrabaho ako bilang guidance associate sa isang private school sa Anquita. Pero bago ako mapunta sa guidance counseling, dati ako sa isang loaning company sa Hukbo. Yun dati kong trabaho. Pero since nandito tayo ngayon para kilalanin si Jesus, ito yung magiging panimula. Hindi nyo ako kailangan kilalanin personally. Ang kailangan nyo makilala ay si Jesus mismo, ang ating Diyos. So, based sa Bible, madaming pangalan na i-describe kay Jesus nung tinanong niya yung kanyang mga apostol. Nariyan yung tinanong niya yung kanyang mga apostol kung sino siya. Ang sinabi nila, siya ay si Juan Bautista. O kaya, yung iba, pinangalanan siyang Elijah. Pero, pansinin natin maigi, yung mga apostol niya, hindi siya personally nagpakilala sa kanya. Kusa na lang na sumunod sa kanya yung mga apostol niya. Gaya ng pagpapakilala niya kay St. Peter, kusa na lang siya sumakay sa bangka. Itinuro niya kung saan siya dapat pamingwit ng isda. Ganun lang, walang ibang presentation ng pangalan niya mismo. Hindi niya sinabi na anak ako ng Diyos. Anak ako na ganitong tao, dapat kilalanin mo ako. Diba? Walang presentation na gano'n. Hindi niya brinag out yung pangalan niya. So who is Jesus? According to the sacred scripture, He is the son of our Virgin Mary and Saint Joseph. He is the only begotten Son of God who proclaimed the Word of God and restore our faith. Siya yung isinilang sa pamamagitan ng ating mahal na Birhen. Siya yung nag-aral, lumaki, tulad nating mga tao. Siya yung nagpakasakit at nagligtas sa atin para sa ating mga kasalanan. In His existence, He obediently followed His parents and worked as carpenter. So tayo bilang mga anak din ng ating mga magulang, ginampanan din natin yun, tungkulin natin. Naging masunurin tayo sa kanila. Gaya ng example na itinulad na binigay sa atin ng ating Diyos mismo, na si Jesus. Pero madaming pangalan itinatawag kay Jesus. Siya yung provider, siya yung hari, siya yung servant, siya yung protector, siya yung propeta. Pero ito, commonly na sinasagot ng mga estudyante. Siya yung answer sa exam kapag hindi na alam isasagot. Diba? Answer. Nung last semester, nagturo kasi din ako
isa pagiging guidance counselor. Na-encounter ko to, yung mga sagot nila na ganito. Sagot nila si Jesus. Pero dahil hindi pasok si Jesus sa exam, hindi natin siya kino-consider. Pero siya ang kasagutan sa ating mga kahilingan. Okay? Siya rin ng anak, siya ang Mesiya, siya yung kapatid, siya yung kapatid natin. Siya rin ang ating kaibigan. So madaming pangalan na kilala si Jesus. Madaming description kung tatanungin mo yung isang tao, kilala mo ba si Jesus? Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, ganito si Jesus. Hindi mo siya pwedeng turuan ng gano'n. Kasi, unang-una, nakilala niya si Jesus sa ganitong paraan. For the Bible, the Scripture tells us the life of Jesus who forgives sins, power to bring people back to life, dispel demons, create miracles, restore disabledness, show emotions, love and serve unconditionally. So sa mga tuwid, makapangyarihan siya. Base dito sa 5 points na binigay ko. Pero pansinin nyo, yung dalawa dun sa baba, show emotions. Kasi siya ay tao din tulad natin. Pinakita niya yung kalungkutan niya, pinakita niya yung pagkabigo niya, pinakita niya yung galit niya. So sa madaling salita, tao siya tulad natin, nakakaramdam din. Okay? So, pinakita niya yung pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga kapatid niya dito sa lupa. Ipinakita niya kung paano gusto ng Diyos Ama tayo mamuhay sa pamamagitan ng kanyang mga itinuturo. Kung ano yung pinahayag niya sa mga apostol niya noong una, ganoon din yung nais niyang iparating sa ating lahat na nasa kasalukuyan. So, Jesus is man. Siya ay tao din. Nasasaktan, nahihirapan. So, the Bible is telling us, despite of being God Himself, there is a matter of fact that He is a man who is capable of emotions, pain, and freedom. So, may free will din yung Diyos. Pwede niyang baliktarin kung ano man yung inutos sa kanya ng Ama. Pero, hindi niya ginawa yun. Pinakita niya yung pagiging obedient niya. He is a man like us who undergo developmental process. Basically, pagiging sanggol hanggang sa tumanda. Which in other means, he experienced every stages to understand us. So, pinagdaanan niya lahat ng iyon para, pinagdaanan niya lahat ng iyon para maintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan nating mga tao. Kung ano yung problema natin sa araw-araw, problema sa kung anong kakainin mamaya, kung paano kikita ng pera. So yun, pinagdaanan ng Diyos para maintindihan niya kung ano yung pagdurusa ng tao dito sa lupa. So, Jesus is great. But, when was the time that someone listened to His faith? So nakikita natin, napapahayag siya, napakadakila niya sa lahat ng dako ng bansa na pinupuntahan niya. Pero kailan natin siya narinig na umaray? Kailan yung time na pinakita niya sa mga kagustuhan niya yung kanyang agod? So, ito invitation to para sa ating lahat na hindi mo kailangan maging profesional para pakinggan ang pasanin ng iyong kapwa. So kung hindi mo kayang pakinggan yung pasanin ng Diyos, pakinggan mo yung pasanin ng kapwa sa paligid. Okay? Yun yung nais iparating sa akin ng Diyos. Kung hindi niya kayang mag-vocal out na nasasaktan ako,
siguro yung kapwa nyo, yun yung pinaka-best way na mga gawa natin para sa kanila. Ang makinig, kasi wala nang bayad yung pakikinig eh. Libre-libreng makinig. Ano man yung pasanin na dala-dala niya, pakinggan mo ng ilang minuto, panigurado ako gagaan yan. Kasi ang best way para pag-aari ng problemang pinapasan ay yung mapakinggan ka. So, sa totoo, Jesus is almighty and powerful. Napaka-makapangyarihan niya. But, if our Lord Jesus is great enough, it would be easy for Him to demonstrate His power and make His name known. Diba? Napakadali na lang magpakilala sa lahat ng bansa na pupunta niya. Ako yung anak ng Diyos, sundin niyo ako. Pero hindi. Ano yung tinuro niya sa atin? Magpakababa. Di mo kailangan makipagsabayan sa iba, nagpapataasan ng pride. Di mo kailangan makipagsabayan sa iba na nagpapakilala sa pangalan nila. Gawin mo by actions. In other words, he can easily prove to the Pharisees, sacerdotes, kings, and even emperors that he was the Son of God. Kasi ang dali na lang magpakilala sa mga yon. He chose to undergo suffering, humiliation, and even death. Pinagdaanan niya lahat ng yun. Yun yung landas na pinili niya. Imbis na i-brag out yung sarili niya. Many thought that he was just fool, liar, and lunatic because they put no interest in knowing him. Diba? Pansinin ninyo, kapag magpapakilala kayo sa isang tao, kapag wala siyang interest na kilalanin ka, hindi ka niya kikilala. So, minsan, kahit gaano kaganda yung mga bagay sa paligid natin, hindi natin ito nabibigyan ng pansin dahil tayo ay nagiging manhid. So, kahit, sabihin na natin, hindi na lang personal yung tao na kilala mo sa paligid mo, papakilala sa'yo. Hindi, nandiyan na yung mga opportunity sa paligid mo. Pero, yung mindset mo nasa iba. So, hindi mo siya napapansin. Di natin sila napapansin kasi namamanhid tayo sa katotohanan na mas hinahanap natin yung mga bagay na wala kaysa sa mga bagay na meron. Hinahanap natin yung wala, bis na yung meron sa paligid natin. Which is, katotohanan nga naman. Walang saysayang magpapakilala kung ang tao ay hindi interesado na kilalanin ka. So, ganoon yung naisip kong iparating patungkol kay Jesus. Walang interes na kilalanin siya ng mga hari, ng mga Pharisees, ng mga sacerdote, ganoon din yung mga emperors. Kasi ang tingin nila sa sarili nila ay mataas na. So, anong point na kilalanin siya? Gayon nang galing lang naman siya sa mahirap na pamilya. So wala silang interes. Pero pansin niya natin maigi, itong mga apostol niya at mga disciples, nagkaroon ng interes sa kanya. Ngayon, gaano niyo kakilala si Jesus? Sa Biblia, sinasabi na madami siyang ginawang himala. Madaming nakilabang sa kanyang mga ginawa, at madaming tumalikod sa pagiging masama. Andiyan yung nagpalaya siya ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga mararami. Kasi bakit? Madaming nakinabang sa kanya eh. Sinundan siya kasi may pakinabang siya. Which is very common sa panahon natin ngayon. Sinusundan ka ng mga tao sa paligid mo dahil sila ay nakikinabang. Tama? Okay. Ngunit, tao din tayo tulad nila na sa biyaya at grasya ay umaasa. So, tao lang din tayo. Umaasa tayo sa grasya at biyaya na pinagkakalob sa atin ng Ama. Pero ikaw, kayo,
Saan o kanino kayo umaasa? May pag-asa ka ba? May pag-asa ba kayo? Okay? Siyempre meron. Merong pag-asa. Sapagkat ang umaasa ay naniniwala. Ang mga apostol, ang iba pang mga tagasunod ni Jesus, bagamat hindi siya lubusang kilala, ay naniniwala. Naniniwala na yung kanyang mga salita na pinahayag sa lahat ay magiging totoo. Na siya yung natatanging anak ng Diyos na magliligtas sa kanila sa kasalanan. Naiahon sila sa kadiliman. So sila yung naniwala. So, ganoon din naman tayo eh. Hindi natin lubusan kilala kung sino talaga si Jesus. Pero pinilit natin maniwala. Naniwala tayo na kapag sumali tayo sa SFC, mas lubusan natin makikilala yung Diyos. Nung time na umuo kayo para umattend ng SFC, kayo ay umasa. At sa pag-asa ninyo, kayo ay naniwala. So, naniniwala na lahat ng kanyang mga salita at ginawa ay nagmula sa manating lumikha. Kung ikaw ay naniniwala, ikaw ay may pananampalataya. So, sa madaling salita, umasa, maniwala, manampalataya. Kasi sa salitang pananampalataya, yung word na taya, ikaw ay sumusugal. Tumataya ka sa tsansa na merong positibong mangyayari, pero kasabay din nun yung negatibong mangyayari. Merong pagtaya. So, ganun din sa buhay-buhay natin. Tayo ay tumataya sa araw-araw. Tumataya tayo na mas gaganda yung buhay natin, mas mapapalalim natin yung relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay. At mas makikilala natin yung Diyos sa pamamagitan nila. Sa pagkilala natin kay Jesus, bilang Diyos natin, kinikilala din natin ang Amang Lumikha. Kasi, ano sinabi ni Jesus? Ako at ang Ama ay isa. So, sa katauhan ni Jesus, makikilala natin yung Diyos. Yung Diyos na marunong magtiis, magpakumbaba, at magbigay. Higit sa lahat, si Jesus na marunong magmahal. So, sa madaling salita, kilalang kilala na natin yung Diyos sa paligid natin. Kasi, nilikha tayo sa katauhan ng Diyos. Tama? So, sa imahe ng Diyos, tayo ay ginawa. So, yung mga kapwa mo, yung katabi mo dyan ngayon, makikita mo yung presensya ng Diyos sa Kanya. So, tayo ay hindi lamang nagkakaroon ng malalim na pag-intindi kay Jesus, bagkus ay tayo'y nagiging ganap na mga tagasunod niya. Hindi lang sa pagkilala natin kay Jesus, natutuklasan natin kung ano siya, kundi mas nagiging tagasunod tayo ni Jesus. Nagiging mga disipulo tayo mismo at tayo ay nagiging mga Kristiyano. So, tayong lahat ay inaanyayahan na isabuhay ang katuruan ng Diyos, pagpahayag ng Kanyang salita, gumawa ng mabuti sa kapwa, tumalikod sa kasamaan, manalig at magpuri sa ngalan niya, magmahalan at magpatawaran, maging isang mabuting tao at maging banal. So lahat ng ito, invitation sa ating lahat na naniniwala at umaasa sa Kanya. Ang mensahe ng Panginoon para sa atin,
koneksyon sa kasamaan ay pupulin, at mga puso'y tuluyang baguhin. So yun yung pinaka-mensahe sa atin ng Diyos. Talikuran natin kung ano yung ating kinamulatan ng masama. Kung ano yung sa tingin natin na hindi nararapat gawin, putulin natin kung ano yung natitirang koneksyon natin. So, ito, ang simbahan ay hindi tinayo upang patunayan kung sino ang tama at makatwiran. Ito ay tinatag para ipahayag sa ating mga makasalanan na may karapatan din tayo sa kabanalan. Tayo ay makasalanan, pero may karapatan din tayo para sa kabanalan. Kung madumi man tayo sa paningin ng iba, sa Diyos, sa mga mata niya, tayo ay kaibig-ibig. So, ang pagkilala kay Jesus ay hindi lamang pagpaplas. Sapagkat matagal na siyang umiiral at matagal na natin siyang kilala. Ito ay isang pagbalik at pagtanggap sa buhay mo na ang Diyos ay ang lahat. So, hindi na natin kailangan kilalanin ang lubusan kung sino talaga si Jesus. Kailangan lang natin bumalik sa piling niya. Kasi simula nung tayo ay bininyagan, merong indelible mark na nakakahulugan na hindi na maaalis sa atin na tayo ay Kristiyano. Simula nung sinilang tayo ay pagkakakilanlan na sa ating lumikha. Kilala na lumikha ang gumawa sa Kanya. So, ang tanging landas patungo sa kabanalan ay ang pagtanggap na ikaw ay makasalanan. At sa iyong kagustuhan na magbago, ito ay iyong pinagsisisihan. So, yun lang naman yung pinakang way para sa atin na magbago. Yakapin natin, sarili natin na tayo ay minsan naging makasalanan. Pero, yun ay ating pinagsisisihan. At handa nating baguhin yung sarili natin bilang mga Kristiyano. So, hindi kailangan ng Diyos ng mga taong perfecto. Ang gusto niya ay marunong magbago. Okay? Hindi natin kailangan magpaka-perfecto. Kailangan lang natin marunong tayo magbago. Ako ay makasalanan, ngunit pinakitaan mo ako ng kabutihan na hindi ko malilimutan. So, yun lang yung pinakang end ng aking talk. Pero magbibigay ako ng aking sharing ngayong hapon na ito. So, I hope na naintindihan nyo ng malinaw kung sino talaga si Jesus. So, wala nang mahabang introduction. Wala nang way para hanapin nyo siya sa Bible. Pero mas maganda kung magbabasa kayo ng Bible. Pero hindi nyo kailangan maging formal, maging maalam sa pagkilala kay Jesus. Mahalaga, meron ka lang respeto, meron tayong respeto sa mga kapwa natin. Kasi nasa kanila yung presensya ng Diyos. Mataas man o mababa, sumasa atin ang Diyos. So, yung pinakang reflection ko habang ginagawa ko yung talk na ito, siguro kung babalikan ko yung time ko dun sa loob ng seminary ng 4 years, hindi naging madali yung pagpasok doon. May pagtutol sa side ng family ko. Pero habang tumatagal ako sa loob ng seminary, base doon sa Biblia, sa mga turo ng mga pari sa loob, nakilala ko siya. Pero masasabi ko na kulang. Kulang kasi
kinakailangan mong lumabas personally sa mundo, hindi yung nandun ka lang sa loob. Kailangan mo damhin yung presensya ng Diyos dito sa labas. Kung makikita natin yung mga tao sa paligid natin, yung mga naghihirap, yung mga lumalaban kahit pagod na sa buhay, yung mga nakaranas ng pang-aabuso, sumasa kanila yung Diyos. So, ang Diyos napapakilala hindi lang sa textbook, sa scriptures, nagpapakilala din siya sa experience natin. So, bilang isang Kristiyano na patuloy na lumalago at naglalakbay, kasi tulad din ako na naglalakbay pa din, patungo sa kabanalan. Pero minsan nahihirapan din ako. Nahihirapan ako na magpunta sa simbahan linggo-linggo. Andun yung pagdududa ko. Andun minsan na may iba akong gawain. Pero pinipilit ko sa sarili ko na makapagsimba. Pero kung hindi man ako makapagsimba, ang ginagawa ko, nagdadasal na lang ako sa gilid. Hindi mo kailangan humanap ng magandang lugar, punta sa simbahan para ikaw ay manalangin. Ang kinakailangan lang natin ay yung simpleng, tahimik na espasyo kung saan pwede tayong makipag-ugnayan ng direkta sa Diyos. Yung kung saan pwede natin sabihin lahat ng hinanakit natin nang walang pagdududa. Yung walang kaba na uhusgahan kanila, yung walang takot na mararamdaman na baka hindi ka nila tanggapin. So yun lang yung kinakailangan natin na bilang isang Kristiyano, lalago tayo kung tayo ay magbabago. And with that, may God be praised. And God bless. God bless you all and continue to love and serve the Lord.